Hello po, samahan niyo po ulit ako, si Nessie po ito, para ikwento sa inyo kung paano po kami nagkaroon ng munting bahay sa Avicas Farm. So, yan po yung papunta ng Gabaldon sa aming lugar doon sa Nueva Ecija. So, makikita niyo po ang ganda-ganda ng biyahe papunta doon. Makikita mo yung mga bundok na yan. Kasi dati sa Manila, ang closest bundok na nakikita ko is yung Mount Laguna. So, yan, meron po kaming batis sa dinadaanan papunta ng farm. So, minsan natutuyuan din po yan, lalo na kapag summer. So, ito po yung papanik ng farm namin. Since ang Avicas Farm is an upland farm, mostly ginagamitan po yan ng motor, papanik ng mga items na kailangang dalhin sa taas, gaya ng mga construction supplies. So, nung nagpasimula po ako ng pagpapagawa ng bahay na yan, originally po, kubo lang talaga yung gusto ko. Para theme sa Philippine na bahay, yung talagang classic na Filipino house, kubo. Kaso, napag-decidean po namin na gumamit na rin ng bato kasi para mas matibay at saka maging mas matagal yung bahay na gagawin. So, ayaw nila sa akin ipatawag na kubo yan kasi nga hindi na daw po yan kubo. So, ito po yung pagpaplano namin. Isa lang po siyang square na may isang kwarto, tapos isang restroom, tapos po dito po sa likod gagawin yung restroom. Kaso, nung sa umpisa, nakita ko po yung scaling ng bahay, sabi ko, siguro dagdagan na lang natin ng onte. Kaya po nagkaroon ng extension sa gilid para maging kitchen. So, ayan po yan. Nakikita nyo po yung farm. Andun po siya sa may left side na bahagi ng farm. Ay, actually, gitna po yan kasi po may papaba pa pong part na lupa doon. So, makikita nyo na maganda po talaga yung lupa. At okay na rin po yung pinaglalagyan ng bahay kasi po medyo tago sa malalakas na hangin. So, akala ko po ganun, pero since yan nga po yun, nung una namin pinatayo parang pawid lang, nagkaroon po ng bagyong Carding noong 2022 at nasalanta po yun. Lahat po nung nagawang bubong sa itaas na alis. So, panibago po ulit kaming bubong yan na pinalagay. So, ito po ay kuha nung huling uwi ko po nung March 2023. Doon po sa babang yun, meron po kaming parang pahingahan. At saka meron pong isang maliit na kulungan din ng pig para po kay Charlotte nung dati po. Doon po siya unang nakalagay. So, yan po, slowly lumalaki na yung mga puno. Tapos, medyo po makulimlim niyang araw na nakuhanan ko yan ng videos. So, that time, pinapalitan ko na po yung pawid ng malalaking kahoy na po talaga yung ginamit namin. Tapos po, yung mga grills na yan po ay galing dun sa lumang bahay sa may bayan. Meron po kaming nabili din dun na lumang bahay na instead naman po itapon yung luma niyang bintana, dinicide ko po na ipapanik na lang po dito sa aming munting bahay sa farm. So, yan po, may isang kwarto. Tapos, pagpasok mo, dyan naman po ay ang aming magiging kitchen area. Ayan po ang kitchen. Yan po yung extension na sinasabi ko sa inyo. Tapos, dito po sa left side, makita nyo yung restroom na pinagawa po namin. At ayan po, laglabas nyo, makikita nyo na yung mga tanim. At that time, meron po kaming tanim na mga sili. Kasi kamahalan po ng sili nun. Siguro naabot din naman po namin yun. Parang I think 500, 400 na lang po yung naabutan namin presyo.
Pero hindi naman din po kami gano'n masyadong kumita. Ayan po, may malunggay, nagpatanim din kami ng mga saging. Sa ngayon po, namumunga na po sila. So, may mga saging na saba kami do'n. Meron din po kaming lakatan at latundan. O iba-iba pong variety yung naipatanim namin ng mga saging. Tapos po, ayan, ang ganda ng view. Ayan po ang aking tatay at siya'y namimintana. Yan po ang view ng mountain range ng Sierra Madre. I think ito pong video na ito is yun po yung last na uwi namin nitong 2023. Kaya po makikita nyo na yung aming mga pinatanim na buko. Ayan po, nakakatuwa silang makita na nakalinya po talaga sila. Ayan po, at medyo patapos na rin po yung bahay namin na pinagawa dyan. So, dito po sa kanang bahagi, makita nyo naman po, yan po yung sinasabi kong pahingahan namin. Diyan po may mga duyan-duyan, parang malakas yung hangin dyan. So, nakakapahinga, lalo na rin po yung mga worker, nakakapahinga din po. Meron din po dyang ginawang lamesa made out of bamboo. Tapos po, dito, I think ang tanim namin dyan last July is mga gabi at saka luya. Ayan po. At mga siling green at siling Taiwan. Meron din po kaming mga lansones. Actually, ang mga naipatanim ko na po dyan, mga more than mga 2,000 plus trees na rin po. Pero syempre, hindi naman po maiiwasan yung iba, mga nangamatay din. Mga rambutan, may mangustin, santol. So, ayan na po. Pasok po muna tayo sa aming munting bahay sa Avicas Farm. Ayan na po. So, yan na yung lumang sinasabi ko sa inyo na grills na nagamit pa po namin ulit. So, meron po mga bintana na view po nung bundok sa labas. Ayan na po, napatilesan na rin namin. Yung tiles naman po na ginamit namin, sa surplus po namin yan nabili. Pero maganda rin pong klase. Kaya sana po tumagal po sila. Yan po ang aming view sa may kitchen. Ito na rin po yung sa restroom, ang malunggay namin, nandyan pa rin po. Ang mga sili, I think that's an avocado. Tapos po, ayan po ang view kapag ka po clear sky sa aming farm. So, makita nyo, napaka sarap ng simpleng buhay sa farm. Ayan na po yung itsura niya ngayon. Medyo may mga area pa pong kailangan tapusin. Nilagyan po nila ng bakod, tinaniman ng mga halaman. So, hopefully, pagbalik po ulit namin dyan para bisitahin yung farm, mas lush na po sila ulit. So, mga mababait at saka masisipag po yung mga nagtatrabaho po sa amin sa farm. Ito po, upo po iyan. So, ayan po. So, ano lang, tiyaga po, onting panalangin at hopefully po talaga maging mas profitable at maging mas maganda pa po ang aming Avicas Farm. Yun lang po. Thank you po sa pag-watch. Salamat!